Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noyes Vlogs. I hope nasa in good condition kayo. Maayos ang pamumuhay natin dyan sa Pinas, mga kababayan ko. At December 12 ngayon, advance Merry Christmas sa inyo. Yung 500 na sinasabi ng gobyerno, sige na, pagbigyan na natin. Kasi pinabababa ang dignidad ng gobyerno to ang mga ibang Pilipino. Pwede kayo, sige, maghanda na kayo ng isang tasty, karating kilong pandesal, yung nabibiling na hamon, at sinasabi pa ni Auntie Claire, pwede naman tayong bumili ng mga masasarap na pagkain. Yung malapit na mag-expire, tinan mo, anong klaseng abogado yan, abogado yan mga babayan ko. Napaka-cheap, napaka-piece of G, garbage mga kababayan ko. Sorry ha. Sa mga inaanak nyo naman, sabi ni DTI Secretary Roque, ang 20 pesos, kasya na. Ano mabibili ng 20 pesos? Baka kayo pabigyan ng pamasko ng inaanak nyo eh. At any rate, kayo nang dumiskarte kung mabibigyan nyo ang mga inaanak nyo or pwede mo na mag-pass. Ang gawin nyo sa bahay nyo po, magpaskil po kayo ng for rent. Ibig sabihin, ay wala na po sila ninong-ninang dito, lumipat na. Joke lang. Sabihin nyo lang ng totoo, siguro babawi ako next time na lang. Ang topic po natin is si Pangulo Marcos again. May balita po siya. Reporter na pala si Marcos to. Si Marcos, no? Ano to advice sa kanya to ng mga spin doctor niya, mga PR, alam mo na, mga PR niya na ito ang sasabihin mo para to cover up yung issue, mga babayan ko, na nagmamarinis siya, na hindi sa involved. Tapos yung pinsan niya, si Martin Romualdez, nowhere to be found ba? Asan na siya? Balak atang pumunta sa abroad, magpapagamot daw, o kaya baka magpatuli, mga kababayan ko. Joke lang. Ito, yung report ni Pangulong Marcos, mga kababayan ko. Ang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project Uy, na nakita. talaga? May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Naku, kinancel na. In-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs. Galing. Mga kababayan ko. Ako may reservation ako Kung talagang mapapauwi si Saldico rito, mabuti ba? Ang tsuri ko po dyan, just in case na mapauwi si Saldico rito, pwede nilang ma-force itong si Saldico na i-recant mo, bawiin mo ang sinabi mo, sabihin mo walang ganitong nangyari. Pero mga babayan ko, inuuto tayo ng gobyerno natin itong Marcos na to. Imposible mo walang kinalaman siya. May kinalaman ka ba, Pangulo Marcos, dito? Or yung pinsan mo, bakit hindi man lang dinimanda, walang kaso? At may tsuri pa ako na pwede mag-apply si Saldico ng asylum. Irarason lang niya doon sa bansang yon. Saan ba siya? Nasa Portugal daw, di umano na, excuse me, na ginigipit siya ng gobyerno natin, ganun. Or, pwede siya makabili ng citizenship. Or, pwede siya magpalit ng pangalan, mga kababayan ko. Kasi, makwarta si Saldico, di ba? Ano ngayon ang hakbang? Mapo-force ba niya si Saldico kung babalik dito, kung makakauwi? Bawiin mo ang sinabi mo. Sige, siguro kami na bahala dyan. Pero ang taong bayan, hindi na mauuto, Pangulong Marcos. Ewan ko sa iyo. Mayroon pa balita siya? Ng PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi
maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodyo na siya ng NBI. Okay. At inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Mga kababayan ko, yung kay Diskayang yan, medyo baka hindi kagad makulong yan. Ang sabi ni Pangulo Marcos, bago magpasko, may makukulong na. O ilan na makukulong? Ilang kontraktor? At asa ng mga congressman? Tinamaan ka na magaling Marcos. Yung mga maliliit lang, mga didis lang. Yung pinsa mo ang hinihintay namin. Sige ikaw, si Toby Chanco, bagay, isang boto lang naman yun eh. Maliit na bayan lang ang nabotas. Magwi-withdraw na pag hindi mo wala kang ginawa sa pinsa mo si Romualdez, sige. Talagang gumagawa kayo ng paraan. Ito, ang ginagawa mo nga, Pangulo Marcos ito, pinagtatakpan mo, nagwawash hand ka. Para kasi Poncio Pilato eh. Yung pinsa mo, hindi mo sinama. O ano mangyayari dyan? Aalis pa siya ng bansa, si Romualdez, magpapagamot daw. Panginoon ko, grabe. Talagang nililin lang tayo. Kaya nakikita po natin, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon. Ay, nako. Patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang Yung pinsan mo. ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at Ikaw rin. dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Maganda. Grabe talaga. Talagang walang kinalaman ito si Marcos, mga babayan ko, at saka yung pinsan niya. Imposible na si Saldi ko lang ang kumilos dyan, mga kababayan ko. Milagro na lang ang mangyayari. Kasi nasa poder siya, mga kababayan ko eh. Nasa poder siya, yung ICI na yan. Siyempre, siya nag-create niyan eh. Yung anak nga niya, pumunta dyan, voluntary daw eh. Aba, tapos ang sinabi is, kailangan executive session. At wag daw i-disclose yung pinagsasabi niya doon sa executive session. Wala. Sinasabi pa ni Anticren na napakatapang ni Sandro Marcos humarap, hindi tulad ni Pulong Duterte. Kung matapang talaga si Sandro Marcos, magpa-herporical test siya. Bibilib kami, mga kababayan ko. At any rate, abangan natin ang susunod na kabanata kung si Saldico ay mapapauwi rito or patuloy siyang magtatago sa ibang lugar. Maraming senaryo eh. Pwede siyang bumili ng citizenship, pwede mag-apply ng asylum, si Saldico, mga babayan ko, at si Diskaya, may mga magagaling na abogado yan, mga kababayan ko. Abangan na naman natin. Pero kayo, mga kababayan ko dyan, tayo, mga Pilipino, huwag tayong aasa dyan or huwag tayong palilin lang sa gobyerno natin. Grabe. Shout out tayo, ito na. Si Ate Ruby Vlog, shout out Ate Ruby Vlog, si Tisay, si Cherry, Ma'am Shipe, si Evelyn Official, si Sinshin, si Oxy, si Elisa Deus, sino ba to? Si Mirna, maraming apelido, Alcantara, Pretty Bones, Professor Bones, Teacher Bones. Bones, gabi ba mo? Gabi ang GLS mo, pwede yun. Sino pa ba? Si Pretty Jane, si Pretty G.I. Jane, Smiley Face Channel, Kapango Vlog, Tugang Michi, Shirley Mendrano, Mamaling Official, Amlena Vlog, Missy Rosco, Koki Hero, Mark Anthony Briones, Franz Billy, Ken Russell, US Pinoy Adventure, Mayang Vlogs, Juban De Monterista, Kim, Nanay Eva, Emilia Brosas, Log TV, Doc Jude, Cecil Bacus, Kaligatan TV, Bayang Gudang,
si Beth Pilapil, si Bib, Ehal Purple, si Rebs, Ellen Cruz, sino pa ba? Bayang Gutang, meron ako, may naiwan ko yung isang listahan ko. Sino ba yun? Nakalimutan ko. O basta, iulitin ko na lang, may isang listahan pa ako dalawang copy to mga babayan ko. Ang buod na lang natin, magmatsyag tayo na alam naman natin ang gobyerno natin is gagawa ng paraan para malinis ang pangalan niya. Lalong-lalo na ang ating na magaling na Pangulo na pinakamagaling ayon kay ayon kay Gadon, mga kababayan ko. Yung pinsan niya, libre pa rin, mga kababayan ko. Paki-like, share lang po at saka paki-subscribe lang po. At mag-iingat po kayo. Shoutout po dyan sa sa mga kaibigan ko dyan at sa mga kamag-anak ko. Merry Christmas again sa inyo. Advance. Bye.